Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan na natin ngayon yung pasabog ni Maharlika, yung dokumento from PIDEA na nagsisiwalat na kasama sa narcolist si Bongbong Marcos Jr. noong 2012. So yung unang dokumento na pinalabas ni Maharlika March 11, 2012 ang date. Pinasinungalingan ng PIDEA. Peke daw. So ito, hindi paawat si Maharlika. Nag-post na naman siya sa kanyang Facebook page. Another document. Ngayon naman, March 10 ang petsa. So, it appears na maraming bala itong si Maharlika. Ito, basahin ko ito. Ito, yung kalat na ito sa social media. This has reference to the reported nefarious activities of blank. Inisnopik niya. Baka ito yung artista. Of Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bonget with unknown address. That's paragraph number 1. Paragraph number 2, ito. A confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequently seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium. Recommend approval of the attached pre-operation report, authority to operate, to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Request approval of para 3 and then permado ng investigation agent. Again, binura o tinakpan ni Maharlika ang pangalan ng PIDEA agent. Ako, from other sources, nalaman ko na kung sino itong PIDEA agent na nakapirma. Alam ko from other sources. Kailang tama itong ginagawa ni Maharlika na to protect itong agent na ito, tinatabunan niya. Nako, ang napag-alaman ko, itong PIDEA agent na ito is walang kinakatakutan. Trabaho lang. Kahit politiko ka pa dyan, mataas ka pa dyan, kung may violation ka sa batas, talagang hindi kanya uurungan. Yan po ang tatak ng agent na ito. Istrikto sa trabaho. Okay, so ito may nakakita. Witness mismo na may nagsisinghot ng white powdery substance. At very clear, identified ang Bongbong Marcos alias Bonget. Kasama niya yung artista at iba pang mga tao. So, sigurado, pasisinungalingan na naman ito ng PIDEA. AI na naman daw, artificial intelligence ang gumawa. Anyway, karapatan yun ng PIDEA, karapatan din ni Maharlika na magsiwalat ng ganitong dokumento. Bahala na ang taong bayan to weigh the facts. So, kung alin ang paniwala nila. Ito na yung battle of perception. Battle of public opinion. So, ako, personal analysis ko lang ito.
totoo itong dokumentong mga ito. Kasi yung pumirma na agent, talagang nagtatrabaho siya sa PIDEA at yun, nagkaroon siya ng reputation na walang sinasanto. So again, so March 10 ito, yung pre-operation report o authority to operate March 11. So dugtong. It makes sense. Ito yung mas naunang communication, March 10. So 2012, by that time, senador pa si Bongbong Marcos Jr. At according to Maharlika, nire-review ko lang, si then Executive Secretary Paquito Ochoa na kasama sa law partner ni Attorney Lisa Araneta Marcos, nag-intervene, pinigilan ang operasyon. Kaya hindi natuloy. So yun ang allegation ni Maharlika na kung connecting the dots, yung pahayag ni ex-senator Nicky Cositing na si Bongbong Marcos Jr. Mahilig sa party-party at gumagamit ng illegal na droga. It corroborates itong mga dokumento na ito. Plus, ang pinakamalaking corroboration, yung statement ni PRRD noong Maisog Prayer Rally sa Davao, January na ba yun o December, kalimutan ko na, na ang presidente ay kasama sa narcolist ng PIDEA. Nung mayor pa siya, pinakitaan siya ng dokumento ng PIDEA na Bongbong Marcos kasama sa narcolist. So, baka ito na. Baka lang itong mga dokumento na inilalabas ni Maharlika, baka ito na rin yung nakita ni PRRD, pinakita sa kanya ng PIDEA. So, kahit deny pa ng deny ang PIDEA, okay lang yon, bahala na ang taong bayan kung alin ang paniniwalaan. Yan na nga, battle of perception, public opinion. Okay. So, ako, naniniwala, totoo itong mga dokumentong ito. So, nasa inyo kung paniwalaan nyo o hindi. Kasi, ang nakapirma na agent is talagang nasa PIDEA nung panahon iyon. I don't know ngayon kung nandyan pa rin siya. Okay? Kasi, yung ganyang matitinong worker, kung minsan, hindi nagtatagal sa gobyerno kasi iba yung sistema sa gobyerno. Kung sino pa, example, sa PNP, ang PNP, before pag-upo ni PRRD, grabe ang, hindi naman lahat, may mga nasasangkot na police generals pa nga yung iba, police officials, na nasasangkot, excuse me, sa droga, protector ng droga. Si Police Master Sergeant Virgilio Mayo, grabe. Ano pa, ang dami. Yung inimbestigahan ng Senado at Kamara. Mabuti ngayon at naglaylo na yung involvement ng ating kapulisan sa droga. Parang tumino na ang ating Philippine National Police. So, to Fair Lady Maharlika, ituloy nyo lang yung ganitong pagsisiwalat at bahala na ang taong bayan kung kanino sila maniniwala. Basta, ang hamon ngayon, yung hamon para tumigil lang issue na ito, once and for all, drug test.
Yun, napanood ko si Attorney Roque. Sabi niya, bakit hindi magpa-drug test ang Pangulo? Yung drug test na supervise, yung nakikita. Tapos, ang i-test yung buhok. Kasi kung sa dugo daw, nawawala. Sa katagalan ng panahon, nawawala yung bisa ng droga o yung ah, remnants ba yun o ano. But kung buhok, forever nandyan yung ah, substance ng droga na nasinghot. So, mabuhay ka, Fair Lady Maharlika. Anong sunod? Pulburon video na ba? I don't know. Sana ilabas nyo na yung pulburon video para makita na ng sambayan ng Pilipino.